kapatid na si Ernesto. Sabi nga nila, hindi mo malalaman yung bigat ng salitang wala na. Hanggat hindi mo nararanasang ipunin yung lahat ng tapang para lumapit sa kanya. Hawakan yung kamay niya na alam mo hindi naman nasasagot. Yakapin yung katawang tila ninakawan ng sigla. Hindi mo malalaman yung sagot sa tanong kung nakikinig ba yung Diyos. Hanggat hindi mo nararanasang humingi ng himala. Hindi para bumalik sila, kundi para bumalik yung oras na kaya mo pa silang iligtas. Pero sa dulo, matutuklasan mo, ang himala ay hindi dumadating sa mga nagmamakaawa, kundi sa mga handang tanggapin na wala na nga sila. At doon, sa gitna ng lamig at pag-asang huli na, malalaman mong hindi sakit, kundi sa katotohanan hindi ka nang babalik, kuya. Unti-unti nang nauubos yung mga tao, kanya-kanya na ulit nag-aalisan. Babiyahin na sila. Senrianos yan na malapit nang matapos yung sandaling makakasama ka namin. At hindi na babalik ulit sa normal yung buhay nila. Yung buhay namin. Pero kaming mga kapatid mo, asawa, anak, hindi namin alam kung paano kami uusad. Na tila bang panaginip na nangyari sa pamilya natin, kuya. Bagong taon, panibagong pakikibaka, nawala ka na. Sa ngayon, kailangan naming harapin yung bukas na wala ka na. Sa edad na 29, masasabi natin masyadong maaga yung paglisa ni Ernesto, ni Ercet o ni JR. Napakarami pa sana niyang pangarap, hindi lang para sa sarili niya, kundi lalo na para sa mga asawa at dalawang maliit na anak niya. Ngunit sa kabila ng ikli ng kanyang buhay, nag-iwan siya ng mga bakas na hindi mabubura sa aming mga puso. Isang haligi at bilang kaibigan, kilala naman nating lahat bilang isang taong mabait, masipag at laging handang tumulong. Hindi siya marunong tumanggi kapag alam niyang may nangangailangan. Sa katunayan nga, yung pagiging easy to get along with ang kadahilanan kung bakit napakarami niyang kaibigan. Kung saan siya pumunta, lagi may bumabati sa kanya, lagi may nakikipagkwentuhan. Kasi nga, ganun siya makipagkaibigan. Pagdating naman sa trabaho, wala ka ding mapipintas kay Ercet kasi patunay na nga yung mga homeowner sa Kohana na mahusay siyang gumawa sa bagay. Hindi lang basta trabaho yung ginagawa niya, nilalagay niya yun sa puso at sa bawat pako at semento na ginagawa niya. Kaya naman hindi nakakapagtaka na maraming amo yung natutuwa sa kanya. Laging maraming tumatawag, laging siya yung hinahanap. Kasi bakit? Dahil siya pinagkakatiwalaan. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na makahanap ng taong hindi lang magaling sa trabaho, kundi tapat para sa ginagawa niya. Iyan si Ercet. Siyempre, yung hilig na, hindi naman natin mapagkakaila. Gusto niyang magmotor palagi. Kahit nga